Kung saan man kayo naroroon, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Eklesiastiko pong muli. Sa mga palaging nag-aabang ng content ko, maraming salamat sa inyo. Pasensya na at minsan lang ako nakakapag-content. Anyway, diretso na tayo dito sa content ni Libayan. Pansinin niyo itong title niya, Acquitted si Raffy Tulfo sa libel kahit sobrang sama ng mga sinabi. Sa title pa lang nito, magpapakomment na ang mga followers ni Libayan dahil dito binibigyan na niya ng pangit na impression ang justice system. Do sa ilang content niya, sinasabi niya may tiwala siya sa justice system. Pero taliwas naman sa ipinapaabot niyang mensahe tulad ng title na ito na nagbibigay ng doubt sa justice system. But my point here is, si Libayan ay isang abogado at bilang isang abogado, hindi siya dapat nagtatanim ng doubt that will lead the public to lose faith in the justice system. Now, kung sa tingin niya unfair or mali ang desisyon ng Supreme Court bilang isang abogado, hindi pa rin siya dapat nagsasalita in public na maglilid ng doubt and worse, lose faith in our justice system. Ngayon, kung gusto niyang magsalita, hubarin niya ang title niyang attorney. That way then, he can freely express his doubt in public sa mga desisyon ng Supreme Court na hindi siya sang-ayon. Pero bilang abogado, dapat naiintindihan ito ni Libayan. Canon 1, Rule 1.02. A lawyer shall not counsel or abet activities aimed at defiance of the law or at lessening confidence in the legal system. Anyway, pakinggan lang natin yung ilan sa mga sinabi niya dito sa content niyang ito patungkol doon sa desisyon ng Supreme Court. Mga kabatas natin, bisitahin natin at pag-aralan natin. Pag-aralan o unti-unti mo nang kinukondisyon ang isipan ng mga followers mo at unti-unti mo nang tinatanggal ang tiwala nila sa justice system. Itong kaso laban kay Raffy Tulfo na final sa kanya na libel. Okay? Ito mga kabatas natin ay nadesisyonan lamang noong January 11, 2021 at opo mga kabatas natin, ito acquitted siya dito. Sa simula pa lang ng content niya, binigyan niya na ng stress yung salitang acquitted. Balikan natin yung title niya. Acquitted si Raffy Tulfo sa libel kahit sobrang sama ng mga sinabi. Dito, parang binibigyan niya na ng doubt yung pagiging acquitted ni Raffy Tulfo. Kung ikaw ay isang simpleng vlogger lang o isang commentator, siguro yung mga ganyang title ay hindi malaking issue. Pero dahil ikaw ay isang abogado, iyan ay issue. Tandaan nyo na ang abogado ay may sinusunod na code of ethics. Kaya yung mga ganyang comment ay pagtatanim ng duda sa justice system. At tingnan natin kung nakapagtanim nga ba siya ng doubt at galit sa mga followers niya. Itong mga comments na ipapakita ko sa inyo ay galing mismo dito sa content niya na binibigyan natin ng reaction. Dahil sa content niya na ito at sa title niya, ito ang isa sa tanong ng mga followers niya. Ang sabi niya, paano nangyari na acquitted? Ang tanong, nakapagtanim ba siya ng doubt? Sa tingin nyo, magtatanong ba yung listener niya na ganyan if he did not successfully plant the seed of doubt in the mind of his listener? Tingnan pa natin ang ilang mga comment, katulad nito, Judge, magkano? At eto pa, Justice Leonen, hehehe, alam na this. Ilan pa kaya ang nasa docket na masipag na justice? You scratch my back, I scratch yours. At itong comment na to, tingnan nyo. Sabi niya rito, niluluto na naman ang kaso. So is this pertaining to the cases filed against Libayan? These are some of the comments na mababasa nyo sa comment section dito sa content niya na ito. Sa tingin ninyo, did Libayan successfully plant the seeds of doubt to his listeners? And did they started to lose faith in the justice system? At sa inyong mga kabatas, sa tingin nyo ba hindi na-violate ni Libayan ang Canon 1, Rule 1.02? Anyway, pakinggan pa natin ang ilan sa mga sinabi ni Libayan. Okay? Acquitted siya dito. Marami ring kaso ang na-file sa kanya dito mga kabatas natin. Several informations ang pumasok. Okay? Nung umakyat ito sa Supreme Court, na-consolidate na lang ito sa dalawang kaso kasi nga nag-appeal yung parehong partido. Okay? So, bakit ko ba ipapakita sa inyo ito? Ipakita natin mga kabatas natin yung gravity ng ginawa ni Raffy Tulfo dito at yung gravity ng mga kaso sa akin na pinapalabas ng mga ampalayagang at saka mga Tulfonatics. Pag pinakinggan yung mabuti at inobserbahan ng content ni Libayan, sa tingin nyo ba diniscuss niya yan para matuto ang listeners niya?
Ako, sa opinion ko, base na rin sa kabuuan ng content niya, una, binasa niya lang. Pangalawa, kinuha niya lang ang mga statement sa desisyon ng Supreme Court na pwede niyang i-connect sa issue nila ni Raffy Tulfo. Pangatlo, to plant seeds of doubt sa listeners niya. So in case na matalo siya sa mga kaso niya, hindi pa rin mawawala ang tiwala nila kay Libayan. Bagkus, sisisihin nila at magagalit sila sa justice system. Kaya sa opinion ko at para sa akin, hindi niya kinontent yan para matuto ang listeners niya, kundi magtanim ng duda that probably will benefit him in the future. At isa pa sa nakikita ko, for the views and money na lang din. Yung libel case ni Raffy Tulfo sa akin, mga kabatas natin, 3 counts ang pumasok as of now. Tig-isa si Apoluna, tapos isa kay I Am Sean Wayne. Ang tanong, bakit ba kayo nakasuhan ng cyber libel at bakit nagkaroon ng probable cause? So ibig sabihin may nakitang mali ang fiskal sa kasong isinampa sa inyo? Okay? Dito mga kabatas natin, isang kaso lang ito. Ang nagdesisyon dito ay si Justice Leonen ulit. Si Justice Leonen din mga kabatas natin ang nagdesisyon nung kanyang kaso kay Michael Guy. At doon sa co-warranto mga kabatas natin, pag makikita nyo doon kasi sa Senate Electoral Tribunal, si Justice Leonen din ang nandoon. O yan, kayo na ang bahalang magbasa ng mga comments nila patungkol kay Justice Leonen. Okay? Ngayon mga kapatid natin, sinabi niya dito, the need to protect freedom of speech and of the press cannot be understated. Pag titignan niyo mga kapatid natin, it's about freedom of speech, no? And freedom of the press. These freedoms are the most pervasive and powerful vehicles of informing the government of the opinions, needs, and grievances of the public. It is though this guarantees that the people are kept abreast of government affairs. Without these rights, no vigilant press would flourish. And without a vigilant press, the government's mistakes would go unnoticed, their abuses unexposed, and their wrongdoings uncorrected. Pag titignan nyo mga kapatid natin dito, no? Wrongdoings. Ayan, nakakita na naman siya ng words na maiko-connect niya sa issue nila ni Raffy Tulfo. Ang haba-haba ng binasa niya, pero nung nakita niya yung salitang wrongdoings, he paused at doon siya nag-focus. Corrected. Pag titignan nyo mga kapatid natin dito, no? Wrongdoings. So I always ask the question, yung pag-death wish sa isang tao ba, is it a right doing or a wrong doing? Bakit nawawala na yung salitang death threat, yung unang sinabi mo sa unang content mo? Na binigyan ng follow-up ni I Am Sean Wayne the same day doon sa live stream niya na sinabi niyang grave threat dahilan kung bakit kasama siya sa kasong ito. At si Apoluna na palaging nagpaparot ng mga sinasabi mo, kaya ayan, nadamay din siya at nakasuhan ng cyber libel. Okay? Ngayon, tignan natin itong kaso na ito, mga kabats natin. Dito sa kasong ito, 14 informations ang na-file. Okay? 14 na kaso ang na-file kay Raffy Tulfo dito. Sa akin, tulad ng sinabi ko, 3. Tapos, tig-isa siya. I Am Sean Wayne at saka si Apoluna. Ngayon, ano yung dahilan kung bakit na-filean ako dahil dun sa death wish ni Raffy Tulfo? No, Libayan, hindi ka nagiging tapat sa mga listeners mo. Hindi ka nakasuhan dahil sa death wish. Hindi mo ba nabasa yung letter na natanggap mo? At anong death wish ang sinasabi mo? Kay inam-inam mo talagang magsinungaling. May krimen ba pag nag-death wish ang isang tao? Isa kang abogado, dapat alam mo yan. At hindi ka nagbibigay ng maling information sa listener mo. At bilang abogado, dapat naiintindihan mo itong Canon 1, Rule 1.01. A lawyer shall not engage in unlawful, dishonest, immoral, or deceitful conduct. You all know that already, mga kabatas natin. Tapos, doon sa copyright infringement, 2 lang dapat yon. Naging 34. At takang-taka ka kung bakit from 2 naging 34. Pagdating kasi sa copyright infringement, mababaw lang ang pagkaunawa mo. Kaya malamang noong una nasabi mong round 1 pa lang, panalo ka na. But to your surprise, umabot pa ng 34 counts. Yang kaso mo sa copyright infringement. Ganyan talaga pag masyadong nagmamarunong. Bigla ka nalang bubulagain at sasampalin ng kayabangan mo. At ano ang pwede mong gawin? Of course, hindi mo sasabihin ng diretsuhan, but you're going to plant seeds of doubt sa mga followers mo para naman to keep them in your community. Okay? So, syempre,
pinaglalabanan pa rin yan sa korte ngayon, so we cannot comment about the merits of the case. Yes, pinaglalabanan pa rin yan sa korte, pero mali na sabihin na kinasuhan ka dahil sa death wish. At lalong maling sabihin na iyan ay slap suit. Okay? Ito yung 14 na informations. 1. Criminal case number 991463. Andyan lahat nung sinabi niya. Okay? Doon sa kanyang shoot to kill na column. In summary, no, mga kabatas natin, wherein said complainant was indicated as an extortionist. So dito, si Raffy Tulfo, sinabi niya na yung complainant ay isang extortionist, isang corrupt na public official, isang smuggler na nag-acquire illegally ng wealth, no, to destroy the reputation of the said public official. Isipin niyo mga kabatas natin na ito yung mga sinabi ni Raffy Tulfo dyan. Extortionist siya, corrupt siya, smuggler, tapos illegally acquired yung wealth niya. Obserbahan ninyo, ulit-ulitin niya yung mga ginamit ni Raffy Tulfo na mga salita kaya siya nakasuhan, pero hindi niya diniscuss kung bakit siya acquitted. Hindi siya convicted dito. Pag titignan nyo, yun din dito mga kabatas natin, sinabi rin dito na extortionist siya, corrupt public official, smuggler. Ganon din mga kabatas natin, yung mga paratang niya dito. O ayan, inulit na naman niya. Iba-iba lang mga kabatas natin yung mga senaryo na kanyang dinipik ni Raffy Tulfo at sinabihan na extortionist, corrupt public official, smuggler at illegally yung acquired na wealth. Illegal yung acquired na. O di ba paulit-ulit siya? Kasi nga binagbibigay na siya ng doubt kasi ang sabi niya rito acquitted si Raffy Tulfo sa libel kahit sobrang sama ng mga sinabi. Wealth niya. Tapos acquitted. Opo, acquitted po siya dito. O di ba dahil sa paulit-ulit niyang binibigyan ng stress yung mga salita ni Raffy Tulfo, ayan nagkaroon na ng tanong ang follower niya. Pag titignan nyo, almost pare-pareho yung tenor niyan, no? Ganyan din. 8, 10, 11, 12, 13, 14. 14 counts, mga kabatas natin. 14 counts ang pumasok na kaso niya, kung saan tinawag niya ang isang tao na extortionist, a corrupt public official, a smuggler, and having illegally acquired wealth. Ayan, inulit na naman niya. Dahil dito, gusto niyang palabasin na ang sasama ng mga sinabi ni Raffy Tulfo doon sa tao, bakit acquitted siya. Pero hindi niya ipinaliwanag kung bakit acquitted si SRT sa kaso na ito. Okay? Tinawag niyang gano'n. Napatunayan ito mga kabatas natin. Ang napatunayan at ang final verdict, not guilty. Bakit? Bakit ito napatunayan mga kabatas natin? Kasi nga, dito, no, sa Regional Trial Court, guilty siya. Okay? Guilty siya sa Regional Trial Court. Mga kabatas natin, pumunta rin sa Court of Appeals, guilty pa rin siya. It doesn't matter if sa Regional Trial Court or sa Court of Appeals guilty siya. Ang mahalaga at ang ino-honor ay ang final decision ng Supreme Court. So ano ang iniiyak-iyak ni Libayan at ano ang gusto niyang ihatid maliban sa magtanim ng galit at doubt sa Supreme Court? Okay? Pero may mga acquittal na doon sa mga ibang kaso. Okay? Ngayon, pagpunta sa Supreme Court of the Philippines, mga kabatas natin, acquitted siya sa lahat. So, may reklamo ka? O hindi mo gusto ang desisyon ng Supreme Court? Kasi sinasabi mo sa Regional Trial Court at sa Court of Appeals, guilty siya. Pero pagdating sa Supreme Court, acquitted siya. So ano ngayon ang gusto mong ihatid sa mga listeners mo? Okay? Acquitted siya sa lahat. Anong ginawa niya dito, mga kabatas natin? Tinawag niya yung tao, no? Tinawag niya yung tao na extortionist, corrupt.
Ayan, imbis na ipaliwanag niya na bakit acquitted si Raffy Tulfo, bumalik na naman siya doon sa dahilan kung bakit nakasuhan si Raffy Tulfo. Yun yung binibigyan niya ng stress sa mga listeners niya. Public official, smuggler, and having illegally acquired wealth. Lahat na ng hindi magandang itawag mo sa isang public official, tinawag niya na dito, mga kabatas natin, sa public official na ito. Si Attorney So. Paulit-ulit, di ba? Napansin nyo na ba kung ano ang binibigyan niya ng stress dito? So yung sinabi niya sa simula na pag-aralan pero he just mentioned several times kung ano-ano ang mga salita na ginamit ni Raffy Tulfo doon sa public official pero hindi niya ipiniliwanag kung bakit acquitted. Acquitted. Tignan nyo yung verdict dito. Tingnan ninyo, babasahin niya lang yung verdict pero hindi niya ipapaliwanag or i-expound katulad ng pag-expound niya doon sa mga sinabi ni Raffy Tulfo. Ano kasing sinabi? Our constitution, laws, and jurisprudence have since learned from history and adapted to the changing times, finding a framework that balances our freedom of expression with the need to protect other fundamental rights. Sabi niya. Tapos, mga kabatas natin, the guarantees of free speech and free press include the right to criticize judicial conduct. The administration of the law is a matter of public concern. Whether the law is wisely or badly enforced is therefore a fit subject for proper comment. If the people cannot criticize a justice of peace or a judge, the same as any public officer, public opinion will be effectively muzzled. Attempted terrorization of public opinion on the part of the judiciary would Ayan, nagbasa na lang siya at nagkakandabulol-bulol pa. be tyranny as the basest sort. The sword of Damocles in the hands of a judge does not hang suspended over the individual who dares to assert his prerogative as a citizen and to stand up bravely before any official. Isipin nyo dito mga kapatid natin, pinapagtibay dito sa desisyon ni Justice Leone na tama lang. Tama lang ang manita ng isang public official. Okay? Sabi niya, So ayan, binasa mo na at sinabi mo na ang desisyon ni Justice Leonen ay tama lang. Bakit ganito ang title mo? Na parang may pagdududa bakit acquitted si Raffy Tulfo sa libel kahit sobrang sama ng mga sinabi niya. on the contrary, it is the duty which everyone owes to the society or the state to assist in the investigation of any alleged misconduct. It is further the duty of all know of any official dereliction on the part of the magistrate or the wrongful act of any public officer to bring the facts to the notice of those whose duty is to inquire into and punish them. In the words of Mr. Justice Gaynor, who contributed so largely to the law of libel, the people are not obliged to speak of the conduct of their officials in whispers or with bated breath in a free government, but only in despotism. Yan. Ano ba yan, attorney? Nagbasa ka lang? Kung sa amin, okay lang yung magbasa dahil naintindihan naman namin yan. Alam mo naman ng mga followers mo, kailangan mong ipaliwanag sa kanila yan. Tapos, Article 33. In cases of defamation, fraud, and physical injuries, a civil action for damages entirely separate and distinct from the criminal action may be brought by the injured party. Such civil action shall proceed independently of the criminal prosecution and shall require only preponderance of evidence. Ito rin kasi O ayan, mukhang i-expound na niya kung bakit naging acquitted si SRT sa kasong ito. mga kabatas natin, yung sa Article 33, ang fina-file na ng karamihang tao na naniniwala dun sa mga sinasabi nila. Kasi pag titignan nyo, mga kabatas natin, maraming nagfa-file ngayon ng kasong libel na hindi nila ginagawang criminal in nature yung kaso. Civil action lang. Oops, wala pa rin. Kasi nga, they believe among themselves, parang yung representative, mga kabatas natin, na nag-file ng kaso, ang final niyang kaso ay civil action lamang. Okay? Yung mga nagfa-file kaila Badoy, civil action lang yung kanilang. O ayan, medyo nag-explain siya dito, pero hindi pa rin niya ipinaliwanag kung bakit nga ba acquitted si SRT. Dahil kung gusto talaga niyang ituro at pag-aralan ang kasong yan, ipapaliwanag niya bakit sa trial court guilty. Tapos pagdating sa Court of Appeal, nabawasan pero guilty pa rin siya sa ilan. Pero pagdating sa Supreme Court,
Bakit acquitted siya sa lahat? Dapat ipinaliwanag niya yan. Nang hindi nagkakaroon ng duda o galit ang mga followers niya, dapat maintindihan nila. Kaso, imbis na maunawaan nila, iba ang naihatid niya sa mga followers niya. Galit at pagdududa sa justice system. Final, kasi nga, they believe that libel should not be criminal in nature. Pag titignan nyo dito din mga kabatas natin, sandali. Definition of libel. Ito. In determining whether a statement is defamatory, the words used are to be construed in their entirety and should be taken in their plain, natural, and their ordinary meaning as they would naturally be understood by persons reading them unless it appears that they were used and understood in another sense. Hay nako, binasa na naman lang niya. Ngayon, mga kabatas natin, death wish/death threat. Ayan, after magbasa, ikinunek yung death wish/death threat. Who is the author of the libelous material? I don't know. Anong I don't know? Bakit hindi mo ba natanggap yung letter? At hindi mo ba binasa? Sabi niya, malice exists when the prosecution proves that the author made the defamatory statement knowing it was false. Or even if true, there is no showing of good intention and justifiable motive. It implies an intention to do ulterior and unjustifiable harm, and exists when the offender is prompted by personal ill will or spite and speaks not in response to duty but merely to injure the reputation of the person defamed. Isipin mo, ulitin mo lang yung sinabi niya, ikaw na yung malalibel. Diba? Hindi naman pwede siguro yon. Ipaliwanag mo kung bakit hindi pwede. Ito. Ano ba maganda dito? Napansin nyo ba, naghahanap lang siya ng statement na gusto niyang basahin at bigyan ng comment? Basahin nyo na lang ito ng buo mga kabatas natin. No? It's very enlightening. Tama, mas mabuti pa total nagbabasa rin lang siya, kayo na lang ang magbasa at nang maintindihan ninyo ang kabuuan ng desisyon ng Supreme Court. Pupunta ko sa inyong dito sa punta na tayo dito sa dulo. Doon sa pinaka disposition ng kaso na ito. Ayan, pakinggan natin kung ipapaliwanag niya nga ba kung bakit na-acquit si Raffy Tulfo kahit sobrang sama ng mga sinabi niya. Sabi niya dito, no? Wherefore the petitions are granted, the Court of Appeals March 17, 2009 amended decision in CAGR number blah 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 which affirmed the conviction of Raffy Tulfo, Alan A. Macaset, and Nicolas Viciano in criminal cases blah 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 reverse and set aside, petitioners are acquitted of the crime charged. After niyang basahin, eto lang ang reaction niya. Tapos tuloy pa rin ang basa. Sabi niya dito kasi, nevertheless, the constitutionally protected freedoms enjoyed by the press cannot be used as a shield to advance the malicious propagation of false information carried out by unscrupulous entities to injure another's reputation. The acquittal meted out to petitioners does not mean that journalists have unbridled discretion in publishing news and information below the standards expected of them. These standards are prominently provided under the Ethics Journal blah 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 blah. Iyan lang ba ang kaya mong gawin, Libayan? Basahin at sabihing bla 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 bla? Yung part na mga sinabi ni Raffy Tulfo, paulit-ulit mong diniscuss, pero bakit ayaw mong paliwanag kung bakit nga ba acquitted? Nagbasa ka lang ng nagbasa. Tapos sasabihin mo, nabasahin na lang nila. Kaya nga nagbabayad yan ng membership fee kasi tamad na silang magbasa. Gusto nilang pakinggan yung paliwanag mo. Ito. Obserbahan ninyo, hindi na nga niya pinagpatuloy yung pagbabasa patungkol doon sa acquittal. Tapos, lang ang reaction niya. Tapos, tumalon na naman siya sa ibang statement. Basahin. Ito. Maganda rin ito. Sabi niya, besides, the constitutionality of criminalizing libel is doubtful. In libel, the kinds of speech actually deterred are more valuable than the state interest the law against libel protects.
The libel cases that have reached this court in recent years generally involved notable personalities for parties, highlighting a propensity for the powerful and influential to use the advantages of criminal libel to silence their critics. Yan. I-rebut nila yan. Tingnan nyo, pumulot na naman ng statement doon sa decision ng Supreme Court. Pero hindi pa rin niya ipinaliwanag bakit nga acquitted si Raffy Tulfo. Tapos sasabihin niya, i-rebut, yung decision nga ng Supreme Court, acquitted. Anong i-rebut? Unless gusto niyang gamitin yung binasa niya to defend what he did and say he's only criticizing Raffy Tulfo. At bakit siya kinasuhan? Kung mapapansin nyo, double-sided itong content niya. Ang isang side, he's planting seed of doubt in the justice system. At ang isang side, gusto niyang palabasin na bakit si Raffy Tulfo sobrang sama ng sinabi, pero acquitted. At bakit siya kinasuhan ng cyber libel. Pero ito ang tatandaan nyo, hindi pareho ng gravity ang kaso nila. And anyone can file a case of cyber libel if you think someone violated the law. But you need to have a strong evidence and a strong defense to win the case. Ngayon, babalik tayo dun sa ginawa ni Raffy Tulfo dito, no? Doon sa mga paratang niya doon sa tao na pinaglaban nila. Extortionist, a corrupt public official, a smuggler, and have illegally acquired wealth. Yun yung pinaglabanan. O ayan, binigyan niya na naman ng stress yung mga salita na ginamit ni Raffy Tulfo kung bakit siya nakasuhan. Pero never niyang ipaniliwanag kung bakit acquitted si Raffy Tulfo. Paulit-ulit siyang bumabalik dyan sa statement ni Raffy Tulfo at na-acquit naman siya doon sa mga sinabi niya doon sa politician. Convicted siya hanggang Court of Appeals. Pagdating ng Supreme Court, exonerated siya o kaya acquitted siya. Tapos, sinabi ito, besides, the constitutionality of criminalizing libel is doubtful. In libel, the kinds of speech actually deterred are more valuable than the state interest. The law against libel protects. The libel cases that have reached this court in recent years generally involved notable personalities for parties, highlighting a propensity for the powerful and influential to use the advantages of criminal libel to silence their critics. Kung papansinin ninyo, binasa niya ang statement na yan para pumabor sa kanya. Kasi palagi niyang sinasabi na siya ay nagkikriticize lang. Bakit ngayon siya ay nakasuhan? At kung matatandaan nyo, yung sinabi niya na pag-aralan yung gravity ng kaso ni Raffy Tulfo at ang kaso niya. Na para bagang siya ay nagkikriticize lang, kaya kapag siya ay natalo dito sa kasong ito, may mali. Pero tandaan nyo, magkaiba ang gravity ng kaso ni Raffy Tulfo at ni Libayan. Pero katulad ng sinabi ni Libayan, pagtatalunan pa yan sa korte. Kaya dapat Libayan, ihanda mo na lahat ng mga proof at evidences mo at galingan mo ang depensa mo pagdating sa korte. Kung gusto mong manalo, katulad ng pagkapanalo ni SRT dito sa kasong dinidiscuss mo. Di ba? Yun lang mga kabatas natin. Marami. O diba, bilangin ninyo yung part na kung saan pinaulit-ulit niya yung mga sinabi ni Raffy Tulfo pero never niyang ipiniliwanag kung bakit nga ba acquitted si Raffy Tulfo. Nagbasa lang siya ng nagbasa at nag-pick up ng mga statement na gusto niya lang reaksyonan. Salamat sa inyo at syempre tulad ng lagi kong sinasabi, matulog po tayo na mahimbing dahil alam natin na yung natutulog na mahimbing, siya yung laging panalo. Paalam po. Ito kayang si Libayan nakakatulog pa ng mahimbing sa dami ng kaso na kinakaharap? Tapos ngayon lumabas na yung warrant of arrest. Imagine 144K ang bail. Sayang 'di ba? Pang-holiday na sana. Anyway, problema niya na yon. Ang dami na kasi nating nakikitang violation nitong si Libayan.
At hindi na ako magtataka kung sa susunod itong si Libayan ay madisbar dahil sa dami ng mali-mali niyang turo patungkol sa batas at sa pag-violate niya sa Code of Ethics ng lawyers. Anyway, abangan natin ang mga susunod na kabanata. For now, enjoy life. Ingat!